Noong huling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, ipinakilala sa mundo ang telepono. Sa una, nag-aatubili ang mga tao tungkol sa bagong teknolohiya, pero makalipas lang ang 2 siglo, marami sa atin ang hindi na maisip ang buhay nang wala ang ating mga telepono. Sa mga investigasyon ng nawawalang tao, maaring magbigay ang mga cellphone sa mga investigador ng napakaraming ebidensya at minsan tanging tawag sa telepono lang ang naiiwan. Numero 10. Ang 20 taong gulang na si Angela Hammond ng Clinton, Missouri ay inilarawan bilang isang palakaibigan, palasalamuha at kilalang-kilala na dalaga sa kanilang bayan. Noong 1900 at 91 lumuhod ang nobyo ni Angela na si Rob Schaefer at itinanong ang tanong na pinapang-arap marinig ng marami. Pakakasalan mo ba ako? Oo, ang sagot ni Angela, kaya nagsimula silang magplano ng mala fairy tale na kasal. Sabay-sabay hinaharap ni Angela ang trabaho sa lokal na bangko tuwing araw at pagkuha ng klase sa Central Missouri State University tuwing gabi. Ngunit may isa pa siyang kailangang gawin. Bago siya na-engage, nalaman niyang buntis siya. Masayang tinanggap ng mga Hammond ang magandang balitang ito at pagsapit ng Abril ng taong yon, naghahanda na sila para sa pagdating ng sanggol. Noong Mayo 4, 1991 dumalo sina Angela at Rob sa barbecue ng pamilya Hammond at pagkatapos ay inihatid pa uwi si Rob para bantayan ang kanyang mga kapatid. Sinabi ni Rob sa kanyang kasintahan na magkikita silang muli mamaya. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling sandali nilang magkasama. Pagkaihatid kay Rob, nakasama ni Angela ang kaibigan niya buong gabi. Pagsapit ng 11, 15 ng gabi, mag-isa na si Angela at nagpasya siyang magmaneho papunta sa isang payphone na ilang block lang ang layo mula sa bahay ni Rob. Sinabi ni Angela sa telepono na pagod na siya para makipagkita pa kaya gusto niyang umuwi at maligo. Habang nag-uusap sila, napansin niyang paikot-ikot ang birding Ford pickup truck sa payphone. Maya-maya, huminto ang truck at may lalaking bumaba. Ikinawento ni Rob sa mga investigador na kinakabahan siya habang nasa telepono at inilahad ang nangyayari. Narinig ni Rob na tinanong ng kasintahan niya ang lalaki kung kailangan ng telepono pero tumanggi ito. Biglang naputol ang usapan nila nang sumigaw si Angela at marinig ang lalaking nagsabing, "Hindi ko naman kailangang gumamit ng telepono." Narinig ni Rob ang kasintahan niyang sumisigaw ng tulong habang may tunog ng pakikipagbunok. Dahil malapit lang bahay niya sa payphone, agad siyang sumakay sa truck at nagmaneho. Ayon sa ulat, pagdating ni Rob, nakita niya ang birding Ford pickup truck na may mural sticker na tumatakas. Tinangkang habulin ng truck pero sa taranta, nailagay niya sa reverse ang sasakyan at nasira ito. Ayon kay Rob sa pulisya, sinundan niya ang truck hanggat kaya niya pero unti-unting nagsimulang masira ang kanyang sasakyan. Sa loob ng 1 oras, nagpadala ang Missouri State Highway Patrol ng tauhan sa downtown Clinton at marami pang pulis ang naghanap ng truck sa mga kalsada. Ang naalala lang ni Rob sa plaka ng truck ay XY, kaya hindi ito masyadong nakatulong sa mga pulis. Hindi ka paniwala ang kwento ni Rob. Hanggang sa may 2 saksi na lumitaw para patunayan ang kwento ng di kilalang lalaking sakay ng berdeng truck. Hindi kailanman itinuring na suspect si Rob at hindi rin siya itinuturing na suspect sa pagkawala ni Angela. Ipinakita ng Unsolved Mystery sa TV ang pagkawala ni Angela at nagdala ng bagong pansin sa kanyang kaso. Sa kabila ng mga palabas sa TV at artikulo, hindi pa rin nalulutas ang kanyang kaso. May nagsasabing posibleng sangkot si Kenneth McDuff, isang serial killer mula Texas pero walang ebidensya na nag-uugnay sa kanila. Noong 2021, ibinahagi ng mga investigador na naniniwala silang si Angela ay biktima ng maling pagkakakilanlan. Noong Abril 4, 1991, isa pang babae na ang pangalan ay Angela na ang ama ay naging impormante ay nakatanggap ng isang sulat na may banta. Hinihiling ngayon ng pulisya na ang sinumang may impormasyon ay lumapit at magsabi. Si Angela Marie Hammond ay inilalarawan bilang isang puting babae na may kayumangging buhok, kayumangging mga mata, mga 4 na talampakan at 11 pulgada hanggang 5 talampakan ng taas at may timbang na humigit kumulang 100 at 20 hanggang 140 libra. May piklat siya sa itaas ng labi at naka-contact lens. Ang sinumang may impormasyon ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa Clinton Police Department sa numerong 608-526-7 at banggitin ang case number 1048. Numero 9. Naging mahirap ang buhay para sa 40 taong gulang na si Diane Auget noon kalagitnaan ng dekada 90. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang positibo at mapagtiwalang pag-uugali. Si Diane, ipinanganak sa New York, lumipat sa Odessa, Florida noong dekada 80 para mapalapit sa pamilya niya.
Noong dekada 80 na-diagnose si Diane ng bipolar disorder at binigyan ng gamot. Sa loob ng ilang taon, tila naging maayos ang lahat. Ngunit noong 1971, hiniwalayan siya ng kanyang asawa na si Frederick at kinuha ang kustodiya ng kanilang 3 anak. Napansin ng pamilya ni Diane na lalong lumala ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, nagsimula na siyang makisama sa masasamang tao at nagkaroon ng record ng maliliit na krimen. Ginawa ng pamilya ni Diane ang lahat ng kanilang makakaya para matulungan siya, kabilang na ang pagpapasok sa kanya sa ospital sa ilalim ng Baker Act ng Florida. Pagsapit ng Abril 1978, sumayla rin na siya sa Baker Act ng 32 beses. Ang pinakahuli niyang paglabas ay noong Abril 1978, isang desisyon na kalaunan ay pinuna ng kanyang pamilya dahil naniniwala silang hindi pa siya handa. Ang Abril 10, 1978 ay nagsimula gaya ng karaniwang araw para sa mga Ogs. Lumipat si Diane sa bahay ng kapatid niyang si Debra matapos ma-discharge sa ospital. Umalis si Debra ng 11:00 para sa appointment niya sa doktor at pagbalik niya, wala na ang kapatid niya. Agad tumawag si Debra sa pamilya at desperadong hinanap si Diane. Nang hindi sila nagtagumpay, inireport nila ang pagkawala niya sa Pasco County Sheriff's Office at sinimulan ang investigasyon. May mga saksi raw na nakakita kay Diane naglalakad sa kahabaan ng US 19 malapit sa New York Avenue, Hudson, Florida. Pagkatapos, ilang araw matapos siyang mawala, nakatanggap ng nakakabahalang tawag ang ina ni Diane. Walang tao sa bahay kaya sa voicemail napunta ang tawag. Nang marinig ni Ginang Odjet ang mensahe, narinig niya ang boses ng isang babae na kinilala niyang si Diane na nagsabing, "Tulong! Tulong! Palabasin mo ako!" Bago pa marinig ang isa pang boses na nagsabi, "Hoy, ibigay mo yan." Bago natapos ang tawag, sinabi rin niyang nakarinig siya ng kaguluhan. Nagpakita ang caller ID na mula sa Starlight. Odessa ang tawag, pero di matukoy ang eksaktong lokasyon. Noong Abril 15, isang naputol na daliri na may pulang nail polish ang natagpuan sa gilid ng US 19 malapit sa New York Avenue. Kasabay nito, natagpuan ang mga damit na maayos na nakatiklop sa loob ng isang bag sa freezer sa labas ng isang convenience store. Ayon sa investigador, pag-aari ito ni Diane. Noong 2000, mas marami pang gamit niya ang nakita sa Ziploc bag sa Pasco, Florida. Isang tao lang ang tinukoy sa kaso ni Diane at cold case na ito ngayon. May mga dumarating pang tip sa investigador pero wala pa ring ebidensyang nahanap. Si Diane Louise Odjet ay inilalarawan bilang isang puting babae na may kulay blondeng mamula-mulang buhok, asulang mga mata, mga 5 talampakan at 4 pulgada ang taas at may timbang na 130 pounds. Uminom siya ng regular na gamot na naiwan niya. May peklat siya sa tiyan at mga tattoo sa likod at kanang balikat. Hiniling na makipag-ugnayan kay Detective Chet Coghill ng Pasco County Sheriff's Office sa 727 kung may impormasyon. 75878 na binabanggit ang case number 7-1-5054 number 8. Ang 19 na taong gulang na si Brandon Swanson ay inilarawan bilang isang matalino at matalas ang isip na binata. Noong 2007, nagtapos si Brandon sa Marshall High School sa Marshall, Minnesota at naghahanda na para sa buhay adulto. Pagkatapos ng high school, nag-aral siya ng engineering at wind turbines sa Minnesota West Community College. Noong Mayo 2008, nasanay na siya sa buhay estudyante at naghahanda ng lumipat sa Iowa para makolehiyo. Ang Mayo 13 ang huling araw ng akademikong taon para kay Brandon at sa kanyang mga kaklase, kaya nagpasya silang magdiwang. Sa Lind ginanapang party, mga 7 milya mula bahay niya sa Marshall. May lisensya at sariling kotse si Brandon kaya alam niyang bawal siyang magpakalasing. Sabi ng mga nandoon sa party, hindi lasing si Brandon at isa lang ang nainom niyang alak. Matay sa ulat, pumunta siya sa isa pang party sa Canby, 35 milya mula Marshall at 1 o 2 pang inumin lang ang nainom niya. Habang lumilipas ang Mayo 13 papuntang ika-14, unti-unting natapos ang party at sumakay si Brandon sa kanyang kotse para sa 40 minutong biyahe pauwi. Pamilyar siya sa rutang ito dahil sa Canby din siya nag-aaral kaya hindi nag-alala ang kanyang mga magulang. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono nila, tumatawag si Brandon. Kalma niyan ipinaliwanag na naidiretso niya ang kanyang sasakyan sa kanal sa tabi ng kalsada pero hindi naman siya nasaktan. Tinanong siya ng magulang kung nasaan siya para masundo at sagot ni Brandon, malapit siya sa Lind.
Pagdating ng dalawa sa lugar, wala silang nakita ni anumang bakas ng kanilang anak kaya tumawag ulit sila. Sa tawag, sumumpa si Brandon na nakikita niya ang mga ilaw ng bayan at sinabi niya sa kanyang pamilya na maglalakad na lang siya pabalik sa bahay ng kanyang kaibigan. Sa 47 minutong tawag, kalmado si Brandon kahit nasa kanal ang sasakyan niya at hindi siya mukhang lango sa alak. Nag-usap ang tatlo para alamin ang lokasyon niya at magkasundo kung saan siya susunduin. Biglang narinig ng magulang ni Brandon na sumigaw siya ng "Naku!" bago naputol ang tawag. Agad nila siyang tinawagan pero patay ang telepono niya. Naantalan ang tugon ng Lind Police Department sa ulat ng nawawala dahil di nila ito nakita bilang kakaiba sa isang 19 na anyos na sa labas pa ng gabi matapos ang isang party. Buti na lang, sineryoso nila ang ulat at nagsimula ng investigasyon. Ipinakita ng mga tala ng telepono na huling na-detect ang kanyang telepono 20 milya mula sa Lind. Narecover din ang kanyang sasakyan sa Porter, Minnesota, 25 bilya mula Lind at ito ay nasa maayos na kalagayan. Nagpadala ang kagawaran ng pulisya ng Lind ng mga aso na natunto ng amoy ni Brandon hanggang Yellow Medicine River kung saan ito natigil. Umagaw ng pansin ng publiko ang kaso ni Brandon at naging isa sa pinakatalakayang pagkawala sa makabagong panahon. Kahit malaki ang interes ng mass media, ilan lang ang matitibay na lead na nakita. Lumipas ang halos 20 taon mula nang mawala siya at desperado nang makakuha ng mga sagot ang pamilya niya. Si Brandon Victor Swanson ay inilalarawan bilang isang puting lalaki na may kayumangging buhok, asul ang mga mata, may taas na 5 talampakan at 6 na pulgada at may timbang na 120 pounds. Nagsusuot siya ng salamin, legal na bulag sa kaliwang mata at may butas ang tainga. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Lincoln County Sheriff's Office sa 500 at 7,674,100, 604 banggitin ang 200, 800, 688, 43. Numero 7. Si Haider Harry Abu Shakrahay, isang amang ipinagmamalaki ang kanyang 6 na anak, kilala bilang masipag at palakaibigan. Noong 2011 may ilang ari-arian si Harry sa Manchester, Connecticut, kabilang ang garahe at dealership ng sasakyan. Ayon sa ulat, may nakabinbing mga kasong kriminal ay sinampa ng estado laban kay Harry. Ang mga kasong ito ay nagsasabing si Harry at ang kanyang ama ay gumagawa ng panlilinlang sa pamamagitan ng paghiram ng mga sasakyan, pagbebenta ng mga ito at hindi pagbibigay ng kahit anong kita sa mga nagpapahiram. Inakusahan din ng estado ang mag-ama ng pagpapadala ng sasakyan sa Africa at posibleng money laundering. Noong kalagitnaan ng 2011, pansamantalang pinalaya si Harry matapos magpiyansa habang hinihintay ang 6 na kasong federal. Sa panahong ito rin, sinasabing may utang si Harry sa tagasingin ng buwis ng lungsod ng kumigit kumulang $23,000 na may kaugnayan sa kanyang mga negosyo at ari-arian. Noong ika-7 ng Disyembre ng taong yon, nagtungo si Harry sa garahe na pagmamay-ari niya sa Main Street sa Manchester upang harapin ang may-ari ng garahe at mga mekaniko dahil hindi umano sila nagbabayad ng upa na sa tingin niya ay dapat nilang bayaran. Alas 8:20 ng gabi, tinawagan niya ang kapatid na lalaki para humingi ng tulong at sinabing, "Tinatakot nila ako." Alas 8:24 ng gabi, tinawagan ni Harry ang asawa at sinabing nasa meeting siya pero matatapos bago alas 9 para makasama siya sa sine. Sa kasama-samaang palad, hindi na nakauwi si Harry at ito na ang kanyang huling tawag sa telepono. Pagka-report ng pagkawala niya sa pulisya, una nilang pinuntahan ang dealership at garahe. Ininterview ang mga mekaniko pero itinanggi nilang alam nilang pagkawala ni Harry. Hiniling ng Manchester Police na mag-lie detector test ang mga mekaniko ngunit tumanggi sila. Hanggang 2026, wala pang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa kaso at inosente sila hanggat di napapatunayan ang kabaligtaran. Ayon sa ulat, natagpuan ang kotse ni Harry na inabandona kinabukasan matapos siyang mawala, pero hindi ito napapatunayan. May ilan na naniniwala na tumakas siya papuntang Jordan tulad ng ginawa ng kanyang ama noong panahon ng kanyang pagkawala, ngunit hindi rin ito mapatunayan. Nagbuo ang pamilya niya ng GoFundMe at Facebook page para humingi ng sagot sa pagkawala niya. 15 na mula nang huling makita si Harry Avashakar. Inilarawan siya bilang isang puting lalaki na may itim na buhok, kayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 7 pulgada hanggang 5 talampakan at 9 na pulgada at may bigat na humigit kumulang 180 hanggang 205 libra. Huli siya nakita na suot ang abong suit, puting kamisa, pulang kurbata at itim na pormal na sapatos.
Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa pulisyo ng Manchester sa 8606-450 banggitin ang case number na M20-140446. Numero 6. 25 taong gulang na si Linda Rose Grimm ay isang tahimik at mabait na dalaga na sinusubok ang tumayo sa sariling paa bilang isang adulto noong dekada 80. Ipinanganak si Linda sa Paris, California at pinalaki ng kanyang ina at maganda ang relasyon nilang mag-ina. Noong Mayo 31, 1986, bagamat may ilang nagsasabing 1985, umalis si Linda sa kanilang bahay at sinabi sa kanyang ina na bibili siya ng sigarilyo. Lumipas ang oras at nag-alala ang ina, ngunit di malinaw kung kailan nai-report ang pagkawala. Ayon sa kanyang ina, nagkaroon pa rin sila ng komunikasyon ng kanyang anak sa loob ng mahigit 18 buwan sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono. Sinabi ni Linda sa ina niya na ngayon siya nakatira sa Wichita, Kansas. Sinabi rin niya sa ina na may relasyon na siya kay Robert Masters, isang truck driver. Ayon sa ulat, kasal si Linda pero hindi siya kung si Robert Masters o iba ang kanyang napangasawa. Magkasamas, sinimulan ng dalawa ang kanilang bagong buhay sa isang bukirin at mukhang maayos naman ang kanilang kalagayan. Nagsimulang magtala ang ina ni Linda tungkol sa mga tawag at napansin niyang ito ay pabugso-bugso at limitado lamang. Tumanggi siyang sabihin sa kanyang ina ang eksaktong lokasyon ng bukirin at lalo siyang natakot habang lumilipas ang mga buwan. Noong Oktubre, 1987 tuluyan nang tumigil ang mga tawag. Araw-araw tinatawagan ng pamilya Grimm ang numero, ngunit wala silang natatanggap na sagot. Noong Abril, 1989 natagpuan ang iniwang dilaw na Ford Pinto ni Linda sa supermarket sa Huntington Beach, California, 69 na milya mula sa kanilang bahay sa Paris. Hindi malinaw kung may nahanap na anumang pahiwatig sa loob o kung ang kotse ay isinailalim sa forensic na pagsusuri. Pinilit ng ina ni Linda ang mga investigador na aksyonan ng kaso nang tumigil na ang mga tawag. Kakaiba, nakalista ang mga awtoridad sa Texas kahit ang kaso ay sa California at Kansas naganap. Maraming hindi tugma sa mga ulat at konti lang ang detalye mula pa noong simula. Naniniwala ang ilan na gusto lang ni Linda magsimula ng bagong buhay. Gayunpaman, di kumbinsido ang ina niya. May peklat si Linda mula sa C-section pero hindi nakalista ang mga detalye tungkol sa kanyang mga anak. Kahit ilang dekada na at kuunti lang ang ebidensya, dapat pa ring makamit ni Linda at pamilya niya ang hustisya. Inilarawan si Linda Rose Grimm bilang isang puting babae na may kayumangging buhok, kayumangging mga mata, mga 5 talampakan at 2 pulgada ang taas at may bigat na 110 libra. May nunal siya sa ilong, peklat sa pagitan ng kanyang mga mata at peklat mula sa C-section. Si Linda ay maaring gumamit ng apelidong Masters, Raby o Oshesky. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Sheriff ng Orange County sa 714,647,177 gamit ang case number na 88,038,162. Numero 5. Noong 2020 ang Texas ay may 49,110 at 10 na aktibong kaso ng mga nawawalang tao, isang bilang na lumaki sa loob ng 6 na taon ng paglalatala. Si Mariano Mario Medina Fuentes, 36 anyos, ay isa sa 49,000 na yon. Ayon kay Victoria Acosta, kapatid ni Mario, siya ay mapagmahal, palakaibigan at tapat na padre de pamilya na laging inaalagaan ng kanyang pamilya. Disyembre 31, 2019, ramdam na ramdam ang kasabikan para sa bagong taon. Ang mga tao sa Escondido ay nagsisimula na mapunta sa mga bar at party para salubungin ng bagong taon. Alas 7 ng gabi, tinawagan ni Mario ang kapatid at kinumpirma ang pagkikita ng pamilya sa simbahan para magdiwang. Sinabi niya makikipagkita muna siya sa 1 o 2 kaibigan bago ang kasiyahan pero tiniyak niya sa kapatid na pupunta siya roon. Mula roon, alam natin na nakipagkita siya sa 2 lalaki at sumakay sa kanilang kotse. Ayon sa pulisya, posibleng patungo sila sa Pasadena, mga 7 milya mula lungsod ng Jacinto sa di tiyak na dahilan. Noong alas 8:20 ng gabi, ginawa ni Mario ang huling tawag niya sa kanyang nobya. Naalala niya na sumigaw si Mario sa telepono, sinabing siya ay nasa panganib. Sabi niya, papatayin nila ako bago naputol ang linya. Paulit-ulit siyang tinawagan ng lubya at pamilya pero hindi siya sumagot. Walang balita kay Mario matapos ang bisperas ng bagong taon kaya inireport siyang nawawala at sumali na ang Texas Department of Public Safety sa kaso. Kaunti lang ang detalye sa kasong ito, bagay na binigyang diin ng kanyang kapatid na umaasang magbago ito.
Ayon kay Victoria sa Fox News 26, may mga gumawa ng YouTube video tungkol sa kwento ng kapatid ko at kumalat na ito. Hindi ito kumalat tulad ng ibang kaso. Mas marami kang makukuhang shares sa mga larawan ng iyong mahal sa buhay. Hindi ko alam kung paano sasabihin pero nagbibigay ito ng mas maraming pag-asa. Sabi ng Charlie Project, isa sa dalawang lalaking kasama ni Mario ay nakilala na pero di pa natatanong. Nadiskubre ng pulisya sa CCTV ang sasakyan na sinakyan niya at posibleng pagtigil sa isang lokal na gasolinahan. Panurin ang CCTV footage sa link sa ibaba. Nakipag-partner ang pamilya ni Mario sa Texas EquuSearch sa pag-asang maiuwi siya. Inilarawan siya bilang isang lalaking Hispanic na may itim na buhok, tayumangging mga mata, may taas na 5 talampakan at 9 na pulgada at may timbang na 238 libra. Marami siyang tattoo tulad ng Victoria sa kanang balikat, Matilda sa kaliwang kamay at 31016 sa kaliwang braso. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Texas Department of Public Safety sa numerong 803-463-243. Numero 4. Ang 59 na taong gulang na si Ray Ricker ay kilalang at iginagalang na abogado sa Center County, Pennsylvania. Noong 1970 at 70 at 80 nag-aral si Ray sa kolehiyo at nakuha ang katumbas ng doktorado sa batas. Ginugol niya ang unang bahagi ng kanyang profesional na karira sa pag-uusig ng mabibigat na krimen. Noong 1985 nanalo si Ray bilang District Attorney ng Center County na sumasakop sa ilang distrito sa Pennsylvania. Sa 20 taon, naglingkod siya sa komunidad at humawak ng mabibigat na kaso, tinitiyak ang hustisya para sa mga biktima at pamilya. Habang nagtatrabaho bilang DA, nagdiborsiyo si Ray at nakilala si Patty Fornicola makalipas lamang ang ilang sandali. Nagkaroon ng relasyon ang dalawa na umunlad kasabay ng profesional na karira ni Ray. Noong 2005 matapos maglingkod ng 20 taon, nagdesisyong hindi na tumakbo muli si Ray bilang District Attorney. Noong Abril 5 maagang nagising si Ray para pumasok sa trabaho, inalikan ng kasintahan at umalis ng bahay sa Bellefontaine, Pennsylvania. Ayon sa tala, dumating siya sa opisina ng District Attorney at sinabi sa tauhan na mag-half day siya. Hindi pa rin alam ng mga investigador kung bakit nag-half day si Ray pero bandang 1:00 ng umaga siya umalis sa opisina at hindi na nakita. Tumawag siya kay Patty bandang 11:30 ng umaga at sinabing nagmamaneho siya pahilagang silangan papuntang Lewisburg sa Union County, mga 60 milya mula sa bahay nila. Hindi malinaw ang pinag-usapan nila sa tawag at mula noon hindi na nakita o narinig si Ray Ricker. Kinagabihan, nag-alala ang nobya at nag-report sa pulisya na nawawala siya. Sa kanilang paunang paghahanap, walang naitalang aktibidad sa kanyang telepono o sa kanyang mga bank account. Ang susunod na pahiwatig ay lumitaw lamang kinabukasan, Abril 6 nang matagpuan ang kanyang sasakyan, isang pula na Mini Cooper na inabandona sa isang paradahan ng sasakyan sa Lewisburg malapit sa ilog sa Susquehanna. Napansin ng mga investigador na amoy sigarilyo ang sasakyan at may naiwan pang abo ng sigarilyo sa loob, isang detalye na ikinagulat ng kanyang pamilya. Ayaw ni Ray sa sigarilyo at hindi siya nanigarilyo. Sabi ng pamilya niya, ayaw niyang may manigarilyo sa sasakyan dahil hindi niya kaya ang amoy ng usok ng tabako. Ditiyak kung may DNA o fingerprint na nakuha sa sasakyan. Agad na nakuha ng kaso ang atensyon ng media, ngunit sa kabila nito, nanatiling hindi umuusad ang kaso. Matapos ang 3 buwan noong Hulyo, 2005 natagpuan ang laptop na inisyu ng DA sa ilog sa Susquehanna na ipit sa suporta ng tulay. Ang suporta ay ilang daang yarda lamang mula sa kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan at ito ay may dala pang isa pang kakaibang palatandaan. Manumanong tinanggal ang hard drive bago itinapon ang laptop sa tubig. 3 buwan pa bago makuha ang hard drive mula sa ilog. Sa kasama ang palad, labis nang nababad sa tubig at sira ang drive kaya wala nang nakuha rito. Sabi ng Charlie Project, tinignan ng investigador ang online activity ni Ray at nakita nilang nag-search siya kung paano sirain ang hard drive at epekto ng tubig sa notebook computer. Kahit maraming atensyon, ilan lang ang bagong pahiwatig sa kaso. Iniisip ng marami na target si Ray dahil sa trabaho niya. Siya ang humawak ng malalaking kaso sa Center County kaya hindi nakapagtataka kung may gustong maghigante ayon sa mga pulis. Ngunit kakaunti lang ang pisikal na ebidensya para suportahan ito at ang kaso ay idineklara ng cold case. Si Ray Ricker ay puting lalaki na may abong kayumangging buhok, berdeng mata, 6 na talampakan ng taas at 170 libra ang bigat.
Maaring Gray o Lang ang apelyido niya at huling nakita suot ang mapusyaw na asul na fleece jacket, asul na maong at rubber shoes. Ang sinumang may impormasyon ay hinihiling na makipag-ugnayan kay Dana Martini ng Pennsylvania State Police sa 8146-615-8. Numero 3. Si Roy Jacob Hagel, 38 taong gulang, ay inilarawang mabayat at palabas na lalaki mula Fargo, North Dakota. Bagay sa kanya ang pagiging naglalakbay na tindero dahil sa masigla at palabas niyang personalidad at mahusay siya sa trabaho at nakapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng US. Mahilig si Roy sa bowling at madalas sumali sa mga paligsahan kapag hindi siya nagtatrabaho. Pebrero 26, 1989 dumalo siya sa bowling tournament sa Fargo at napansin ng mga naroon ang pagbabago sa kanya. Nawala ang kanyang palakaibigang personalidad at magiliw na pakikitungo at mukhang nahihirapan siya. Ang paligsahan na ito ang huling pagkakataon na nakita siya, ngunit hindi yon ang huli nilang narinig mula sa kanya. Pag-alis ni Roy sa paligsahan sakay ng asul niyang Ford Tempo, naglibot siya sa buong bansa. Sabi ng Charlie Project, hindi pa rin sigurado ang mga investigador kung bakit siya bumiyahe dahil wala naman siyang trabaho noon. Noong Marso 8, 1989 huling nakipag-ugnayan si Roy nang tawagan ng dating kasintahan. Sinabi niyang nasa Kingman, Arizona siya pero balak bumalik sa Bismarck, North Dakota na mahigit 200 milya mula sa bahay niya sa Fargo. Sinabi rin ng kanyang dating kasintahan na sinabi ni Roy sa kanya na nakapunta siya sa Siyam na iba't ibang estado sa loob ng 9 na araw at mayroon na lang siyang $200 na natitira. Matapos ang tawag, naiulat na nawawala si Roy at nagsimula ang paghahanap. 2 araw matapos, Marso 10 natagpuan ang kotse niya na inabandona sa liblib na kalsada malapit sa Death Valley Monument, California, mahigit 228 milya mula Kingman, Arizona. May nakita ang mga pulis na bakas ng paa malapit sa kotse na umabot ng 6 na milya bago mawala. Kakaiba, nawala rin ang ama ni Roy noong 1970, ngunit nagpakita ulit matapos magsimula ng bagong buhay. Umaasa ang mga investigador na ganito rin ang nangyari kay Roy, ngunit hindi pa rin dinap na naalis ang posibilidad ng foul play. Si Roy Hagel ay inilalarawan bilang isang puting lalaki na may kayumangging buhok at kayumangging mga mata, 6 na talampakan ng taas at may bigat na humigit kumulang 170 hanggang 185 na libra. May peklat siyang hugis, singsing siya sa kaliwang sentido at posibleng may bigote o balbas. Ang sinumang may impormasyon ay hinikayat na makipag-ugnayan sa Bismarck Police Department sa 700 at 1223, 1,200 at 12 banggitin ang case number 873-642. Pangalawa, 26 na taong gulang na si Stephen Adams, bagamat ayon sa ilang sources ay Stephen na may PH, ay inilarawan bilang isang matalino at maalaga na binata na mahilig sa pangingisda, pangangaso at basketball. Noong 2004 tinatapos na niya ang kanyang degree sa Northeastern State University sa Tahlequah, Oklahoma at naghahanda para sa buhay pagkatapos ng pag-aaral. Makalipas ang ilang taon, si Stephen ay nagpakasal na. Ngunit hindi tumagal ang relasyon nila at ngayon ay pinaglalaban niya ang kustodiya ng anak laban sa dating asawa. Maraming akusasyon sa kanya pero laging ibinabasura ang mga ito. Nagsimula ang alitan noong 2002 at noong Disyembre 2004 ipinatawag ng estado ng Oklahoma ang pagdinig sa Muskogee Court para maresolba ang usapin. Noong Disyembre 13 ng taong yon, umalis si Stephen sa campus ng universidad matapos ang kanyang huling pagsusulit. Bandang 11:00 ng umaga, tinawagan niya ang kanyang kasintahan upang pag-usapan ang pagsusulit. Habang nasa tawag, sinabi niya sa kanyang kasintahan na maghahatid siya ng isang hindi pinangalanang lalaki papuntang Keys, Oklahoma. Ang plano pagkatapos nun ay magmaneho papunta sa bahay ng kanyang ina sa Weber's Fall at pagkatapos ay pumasok sa trabaho sa Muskogee. Sabi ng kasintahan niya, maayos ang pakiramdam at walang kakaibang nangyayari. Makalipas ang 30 minuto, sinubukan siyang tawagan ng isa sa mga kaibigan ni Stephen, ngunit napansin niyang agad itong napupunta sa voicemail pagkatapos ng isang ring lang. Hindi nakarating si Stephen sa bahay ng ina o sa trabaho. Kinabukasan, iniulat ng nobya na nawawala siya at nagsimula ang investigasyon. Naintriga ang mga pulis sa ulat ng kaibigan na naputol agad ang tawag sa telepono ni Stephen matapos ang isang ring lang. Sinabi ng kaibigan na ilang beses siyang tumawag mula 11:30 ng umaga hanggang 2:00 ng tanghali. Pero parehong resulta pa rin sa bawat tawag. Kalaunan, sinundan nila ang huling mga hakbang niya at may nakita silang mga pahiwatig.
Bago mag-alas 2 ng tanghali, nakita si Stephen sa convenience store sa Cooks, Oklahoma, 18 milya mula sa campus ng universidad niya. Sabi ng mga saksi, bumili siya ng soft drinks, tumayo sa labas ng tindahan ng ilang minuto at mukhang balisa pero walang lumapit sa kanya. Habang hinahanap si Stephen, may nadiskubre rin silang ibang palatandaan. Noong araw na nawala siya, may isang hindi kilalang lalaki na inilarawan bilang isang puting lalaki, mga 5 talampakan at 11 ang taas. May kayumangging buhok at nasa pagitan ng 40 at 50 taong gulang ang nakita na palakad-lakad sa labas ng isang general store malapit sa apartment ni Stephen. Ayon sa mga ulat, ang lalaki ay nagmamaneho ng isang pickup truck at nagpalipas ng oras doon na parang may hinihintay siyang tao. Alas 11, umalis ang di kilalang lalaki sa paradahan malapit sa apartment sakay ng kotse. Mahalaga ito dahil sa mga oras na ito huling nakipag-ugnayan si Stephen. Hindi itinuturing ng pulisya ang taong ito na suspect, ngunit gusto pa rin nila siyang makausap. Sa kabila ng mahabang investigasyon ng pulisya, kakaunti lang ang posibleng lead. Hindi natagpuan ang kanyang sasakyan at di rin alam kung saan siya nagmaneho. Ilang linggo matapos siyang mawala, nakatanggap ng banta ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Ang di pa rin nakikilalang tumawag ay nagbanta sa pamilya na mapapahamak sila kung di nila ititigil ang investigasyon at paghahanap. Sa ika-20 anibersaryo ng pagkawala ni Stephen, sinabi ng kanyang ama, si Carl Adams, siya lang ang nakapunta sa kolehiyo sa kanilang magkakapatid. Mahal na mahal niya yon. Kung may lalantad at magbibigay ng impormasyong yon at magkalakas loob na gawin yon, parang superhero sila para sa akin. Ipaglalaban ko ito ang krus na pasan ko. Anak ko siya, mahal ko siya, hindi ko siya tatalikuran na yon. Si Stephen Adams ay inilalarawan na may taas na 5 talampakan at 7 pulgada at may timbang na 100 at 64 hanggang 200 na libra, may kayumangging buhok at tayumangging mga mata. Siya ay konektado sa Cherokee Nation sa Oklahoma. Mayroon din siyang malubang hika na nangangailangan ng inhaler na naiwan sa kanilang bahay. Kung may impormasyon sa kasong ito, makipag-ugnayan sa Oklahoma State Bureau of Investigation sa Siam na 18,582, Siam na 1,075 at panggitin ang CR04, CR04180 o maaari ka ring makipag-ugnayan sa FBI nang hindi nagpapakilala. Numero 1 at naglilibot sa buong estado niyang Maine. Matapos maghasa sa lokal na eksena, lumipat si Alex sa Los Angeles para subukang sumikat doon. Napansin ng pamilya niya na nagbago ang ugali niya. Naging pabago-bago siya at binanggit ang pagiging inapo ng Lemuria. Ayon sa alamat, posibleng tirahan ng mga extraterrestrial ang lumubog na kontinente na kalaunan ay bumuo ng lahing tao. Noong 2015 lumakas ang kanyang paniniwala kaya naglakbay siya sa India ng 6 na linggo upang hanapin ang mas mataas na kapangyarihan at layunin sa buhay. Sabi ng magulang niya, naging mahigpit siyang vegan at nagustuhan ng espiritual na paghahanap sa India. Noong 2017 bumalik siya sa pamumuhay kasama ang magulang sa Maine at lalo pang nagbago ang ugali niya. Ngayon, nanata si Alex ng mahigpit na pananahimik at inubos ang oras sa pagmumuni-muni. Ang mga kaibigan na dating ang mahal at nakasama sa mga paglalakbay ay napalayo na sa kanya at nagsimula siyang lumayusiba at magkulong sa sarili. Noong ika-22 ng Pebrero, 2018, binali niya ang kanyang mahigpit na panata at hiniling sa kanyang mga magulang na ihatid siya sa paliparan. Sinabi niya sa kanila na lilipat siya sa Kauai, Hawaii para maghanap ng kaliwanagan. Noong Pebrero 22, sumakay si Alex ng eroplano at dumating sa Hawaii makalipas ng ilang oras. Ayon sa mga saksi, nakita siya sa guest house sa tabing dagat sa pagitan ng ika-22 at ika-23. Sa 2 araw, ilang beses siyang tumawag sa mga lokal na taxi pero walang record na nasundo siya. Pebrero 24 tumawag si Alex mula sa hotel pero hindi alam kung kanino. Nang hapon na yon, nag-check out siya sa kanyang kwarto at hindi na muling nakita o nabalitaan. Ini-report ng mga magulang na nawawala ang anak nila nang hindi nila ito makontak. Maikli lang ang investigasyon. Alam ng pulisya na nasa hotel siya mula ika-22 hanggang ika-24 bago siya nawala. Walang aktibidad sa telepono niya at hindi nagalaw ang 8,000 sa bank account. Hindi rin niya sinabi kung saan pupunta o kung may kasama siya.
Inisip ng kanyang mga magulang na baka may nakasalamuha siyang iba't ibang relihiyoso o espiritual na grupo sa lugar para maghanap ng kaliwanagan. Natagpuan ng mga investigador ang kanyang laptop at nang suriin nila ang kanyang browsing history, nakakuha sila ng ilang karagdagang pahiwatig. Bago siya nawala, naghahanap siya ng gamit sa camping at nakakain na halaman sa isla. May mga hindi pa kumpirmadong ulat na nakita siya sa isang kampo sa Salt Pond Beach noong Marso at Abril 2018. Noong unang bahagi ng 2019, may isa pang hindi pa kumpirmadong ulat ng isang babae na nakakita ng lalaking kamukha ni Alex na namimili ng gamit pang camping sa Kauai. Hindi pa kumpirmado ang mga ulat pero sinusuportahan nito ang teorya ng pamilya na mumuhay siyang off the grid at ayaw makontak. Si Alex McLaren Gum ay puting lalaki, may kayumangging buhok, hazel na mata, 6 na talampakan ng taas at 100 at 60 hanggang 180 libra ang timbang. May malaki siyang tattoo ng puno ng buhay sa kaliwang bisig at tattoo ng asul na mata sa kanang kamay. Maaring naglalakbay din si Alex gamit ang pangalang Albert Johnson, ang pangalang ginamit niya sa Los Angeles habang gumagawa ng musika. Ang sinumang may impormasyon tungkol sa kaso ni Alex ay hinihiling na makipag-ugnayan sa Kauai Police Department at coroner sa Wallow 0 2411 11 banggitin ang case number na 1 Wallow 0 3 0